Diyan 2005 nagtanom na kini nga bagakay kay para mamaya da nagdihapon nihimuon ng mga nigo. Kung gudla hunahuna nga makakong pagtanom kay asya manak panalapi ang pagpian himo nigo. Pag nakikita ko si Lolo sa paggagawa ng handicraft, parang na-excite ako na gusto kong matuto. Kwento ito ng isang matanda na mahigit 5 dekada nang binubuhay ang kanyang natutunan mula sa kanyang kanununuan, ang isang makalumang estilo sa paggawa ng mga native handicraft hanggang sa kasalukuyang 2025. Araw-araw, abala sa paggagawa ng mga native handicraft at pangunguha ng mga materyales si Tatay Julio. Hapon, sinamahan ko siya para manguha ng bagakay. Ang bagakay ay isang uri ng pangkaraniwang termino sa Pilipinas na tumutukoy sa ilang uri ng maninipis na kawayan o kahawig na halaman. Kadalasan, ang bagakay ay tumutukoy sa kawayang may scientificong pangalan na Schizostachyum lima. Maya-maya pa ay narating na namin ang kanyang mga pananim na bagakay. Diyan 2005 nagtanom na kini nga bagakay kay para mamaya da nagdihapon nihimuon ng mga nigo. Pwede liwat ang pagbungbong ang balay ang bagakay. Ang bagakay ay kilala rin sa Tagalog bilang Anus, Bukawi o Bukawi at sa Cebuano at iba pang Bisayang dialekto nito. Ang kawayang ito ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng sawali, pamingwit at instrumentong pangmusika. Ang bagakay ay hindi damo o puno. Ito ay isang uri ng kawayan na kabilang sa pamilya ng mga damo. Ngunit ito ay tinuturing isang malapunong halaman o timber bamboo dahil sa laki at tibay nito. Ang mga kawayan kasama na ang bagakay ay teknikal na kasapi ng pamilya ng mga damo. Ibig sabihin, sa kanilang istruktura ng bulaklak at prutas, sila ay mas malapit sa mga ordinaryong damo kaysa sa mga tunay na puno. Gayunpaman, ang mga kawayan tulad ng bagakay ay lumalaki ng mas mataas at may matigas na kahoy na tangkay o culm, kaya't madalas silang ikinakategorya bilang malapunong halaman o timber bamboo. Sa madaling salita, bagamat teknikal na damo, ang bagakay ay lumalaki at ginagamit na parang isang puno dahil sa laki at katigasan nito. Ay anigo, nakakabaligya nga ni kami na kapalit na kami pagkaon, bugas at tisura. Makalipas ang halos 1 oras at nung makaipon ito ng sapat ng bagakay para makagawa ng nigo, siya ay nagdesisyon ng bumalik na sa kanilang tahanan.
Ngunit habang kami naglalakad, pansin ko na tila nahihirapan siya sa kanyang kinakarga. Maya-maya pa ay tumigil muna siya sa paglalakad. Inilagay ang mga bagakay at naghanap na pwedeng itali na baging. Sa edad na 75, hindi mo aakalain na ganito pa kaliksi at kalakas ang pangangatawan ni Tatay Julio. Karamihan sa ganitong kaalaman ay natututunan mula sa paaralan, ngunit si Tatay Julio, iba ang kanyang kwento. Kay magkasawa kami na 1969. Pagka 73, di na nag-aram na ako na akong tatay ang pag-iimo nilo. Ipinapasa sa binhi ng angkan ng henerasyon ang ganitong uri ng kaalaman, at isa na dito si Tatay Julio. At sa loob ng mahigit 5 dekada, patuloy niyang binubuhay ang ganitong uri ng kaalaman. Sa linggong ito ay marami siyang ginagawa, at isa sa naabutan ko ay ang kanyang pagtatrabaho o ang gagawin niyang nigo, at ito ay gagawin sa pamamagitan ng tinatawag na bagakay. Dahil hapon na kaming umakyat sa bundok, halos gabihin na kami nang makarating kami sa barangay. At sa kanyang kagustuhang matapos ang kanyang ginagawa, kahit gabi na, patuloy niyang tinatrabaho ang paggagawa ng nigo. Sa taglay ng tulis nito, maingat niyang hinahawakan at pinagpipira-piraso ang bagakay. Ito kasi ay maaring masugatan ang kanyang mga kamay. Sa loob ng mahigit 5 dekada, kabisado na ni Tatay Julio kung ilang nigo ang kanyang magagawa kung siya ay manguha ng bagakay.
Matapos pagpira-pirasuhin, ang kasunod na proseso ay ang tinatawag na liab o ihihiwalay ang makapal na puti na bahagi ng bagakay at ang matitira ay ang kulay green na mas matibay kumpara sa maputi. Maliban dito, tatanggalin pa ang mga puti na bahagi ng bagakay hanggang mas maging manipis ang bawat piraso. Sa ikalawang araw, ipinagpatuloy ang pagtatrabaho. Sa mga nakalipas na taon, hindi pa ito ang hanap buhay ni Tatay Julio. Ngunit sa paglipas ng maraming panahon, siya ay mayroon ng malalim na dahilan kung bakit ito na ang kaniyang ginagawang hanap buhay sa kasalukuyan. Di 25, di ko na karuyag lahat mag-inuma, kaya di ko na magkaya liwat ang pag tinarabuha uma, kaya tinarabuha uma mapaso ngan mauran, makuri ko na pag-ilog han paso, sarit ako na lalot, muna-huna nga maupay ko na lalot ang pagpipian himuhan, hinduyan, nigo, alat, banig, damo pa nga akong mga babaruan. Amo ito, karuya ko nga, ito na lang akong tutukan nga panalati. Sa kasalukuyan, napagdesisyonan ni Tatay Julio na ito na ang kanyang gawing hanap buhay. Sa nakalipas na gabi, inabot siya hanggang alas 11 sa pagliliab. At hindi natapos iyon at ipinagpatuloy hanggang sa kinabukasan. At nung matapos ang pagliliab, kasunod na ginawa ay ang plastar o pag-umpisa na sa paglalara. Sa una, gumamit siya ng 3 piraso para iplastar ang mga niliab para sa paglalara. Ang trabaho, ang bawat piraso ay mag-uumpisa at ilalagay sa gitna ng 3 piraso. At bawat isa ay baliktaran ang pagkakalagay. At mag-uumpisa ang mga ito sa mahabang parte hanggang sa pinakamaikli na piraso pagdating sa dulo. Matapos iplastar lahat hanggang sa kabila, nag-umpisa na ang paglalara. At ayon sa aking nakita, ang paglalara ay nagaganap ito sa pamamagitan ng pagpapahot o inilalagay sa bawat piraso ang bawat piraso at ang manipis na piraso ay inilalagay sa distansyang 2 at 4. Ito raw kasi ang proseso sa paggagawa ng nigo. Latang-latang. 5. Ano? Siya. Balik lang niya na tumara Sa kabila sa hirap ng kanyang paggagawa, may mga bumibili kay Tatay Julio na binabarat pa ang kanyang presyo. Parte naman in presyuhan agon mga nahihimong item. Sugad hinduyan,
alat, nigo. Katapos iragin na aruhin, pagpahbubong presyo. Maya-maya pa ay may dumating na matanda na mag-o-order ng alat na gawa sa ratan o uway. At dito, kanilang pinag-usapan ang laki at kung magkano ang presyo. Sa presyong 350, namamahalan ang taong gustong bumili at ang kanilang usapan ay mahuhuli ang pagbabayad nito. Pinapalit ko pa ang uway, yung kakarkulo-kulatan akong adlaw nga igita trabaho, diri basta-basta lahat ako tigdang matugot tayra. Habang parami ng parami ang pirasong isinisiksik sa paglalara, hindi na kayang isiksik pa gamit ang mga kamay. Kaya gumagamit si Tatay Julio ng bakal para maisiksik pa ang bawat piraso. At nung matapos ang kabilang bahagi, ang kabila naman ang inumpisahan sa paglalara. Ngunit ang buong akala ko ay kaparte na ang 3 piraso, tinanggal pala ito dahil dito pala ang nag-uumpisa para iplastar ang gagawing nigo. Sa ikalawang araw, pagsapit ng tanghali, tapos na ang paglalara. At kanyang ibinilad sa mainit na araw ang linarang bagakay. Ayon sa kanya, kailangang ibilad sa mainit na araw ang linarang bagakay dahil dito mawawala ang tubig na nakasiksik sa bawat piraso. Mahalaga raw ito dahil sa sikat ng mainit na araw, liliit pa ang bawat piraso at kailangan pang i-adjust sa mas siksik sa pagkakalagay ng bawat piraso at sa ganon walang butas na magagawa. Maliban sa nigo, may mga ginawa rin siyang duyan na gawa sa uway o ratan. Mula noong idinukumento ko sa kanya ang sinulid ng gubat, may mga taong nagkontak na sa kanya na nagpagawa ng duyan. At ang iilan sa mga ito ay ipinagawa at i-deliver pa patungong Davao. Kapag ibinilad ang bagakay sa mainit na araw, nagbabago ang kulay nito dahil sa ilang proseso na nangyayari sa loob ng material na kawayan. Nangyayari dito ang moisture loss. Ang sariwang bagakay ay may mataas na moisture content. Kapag naarawan ito, ang init ay nagiging sanhi sa pag-evaporate ng tubig mula sa loob ng mga selula sa kawayan. Ang pagkawala ng moisture ay nagpapabago sa paraan ng pag-reflect ng liwanag sa ibabaw nito, na maaaring magresulta sa pagiging mapurol o bahagyang pag-iba ng kanyang kulay. Kaya sabi rin nakatuk kami, ang paglinabo, mawarin na kami ng pagkaon, wala na kami humay. Bisang kami din pag sisipti ng mga bantik, dara-dara ko lang ako mga irimuan na ito. Tapos, nangunguha ko itong bagakay, naghinimok dito, nigo lahat ito ang tiyasabuan. Tapos, pagkakakuha ko nigo, pagkapanimos, susuroy watan, may mga humay. Anay mo yan mga anak, may da ba interesado mahibaro, hindi nga mo ginbabaroan? Waray man, dirihira nagsisiguro. Kaya bagabagay harap namiminus lira yan nga ako, pakabuhi. Karag nira makakuhan nila trabaho nga dakong kita. Kalit, hugyan nila mag-aramili. Sa pagpapatuloy ng kanyang trabaho, may inilagay siyang makapal at matigas na guma sa kanyang binti. Ito kasi ay isang proteksyon o paraan para hindi siya masugatan.
Ilang buwan na ang nakalipas mula nung itinampok ko siya sa dokumentaryong Sinulid ng Gubat. Ang kanyang ginagawa ay mga duyan na gawa sa ratan o uway. Mula noon, marami na ang nakakita sa kanya at may mga tao nang nakakilala at nag-order ng mga duyan na gawa sa uway. Ngunit sa dami ng mga iyon, lumipat siya sa baryo at naghanap siya ng malawak na lugar para gawin ang kanyang mga handicraft. Maya-maya pa, ang uway na kanyang ginawang pabilog ay ang tinatawag na balaraw. Ito na kasi ang magsisilbing handle sa gagawing nigo. Iba't ibang klaseng uway ang matatagpuan sa kagubatan at ang lahat ng iyon ay puro matitibay at ang uway na kanyang gagawing balaraw ay ang tinatawag na palanog. Para makabuo ng nigo, kailangan daw dalawa ang magsilbing handle, kaya gumawa siya ng dalawang pabilog na tinatawag na balaraw. Manimalat, akin mga naibabaligya nga akin mga hindi mo ini. Kaya ginukupunan sa akin. Manimalat, nakakabuhi ang sugad lahin eh. Nakakalibre ka pa amon. Iging bubuhay ko man sa mga anak. Ako mga Kiri ko na. Dito na ako na nakakanak mag-araw. Sunod ito nga. Matapos isukat ang balaraw sa bawat linara, muling ibinilad ang mga ito sa mainit na araw. At makalipas ang ilang oras, nagkaroon na ng espasyo ang bawat pagitan ng linarang piraso. At dito, mas siniksik pa ang linara sa bawat isa. Natapos na ang buong araw na pagtatrabaho at inabot na kami ng gabi at ipinagpatuloy pa ni Tatay Juliu ang kanyang ginagawa. Matapos markahan ang nilarang bagakay, ang susunod na proseso ay ang tinatawag na lusod. Ang paglulusod ay ang paglalagay ng nilarang bagakay sa pagitan o gitna ng dalawang balaraw.
At ito ay maingat na inilalagay ni Tatay Julio nang sa ganon ay hindi maging tabingi ang kanyang nigo. Para maging pakurba ang kanyang nilarang bagakay, kailangan ang nasa loob na balaraw ay mas maliit kumpara sa nasa labas. At para mas mailagay ito ng maayos, gumawa siya ng pakagat o tinatawag niyang kugbot, improvised na pakagat para mas hindi magalaw ng maayos ang pagkalagay ng balaraw at nigo sa prosesong lusod. Pagmamalas sa kini. Larom. At nang matapos ang paglulusod, ang susunod na proseso ay ang tinatawag na paghihirbana. Itatali dito ang balaraw at ang linarang bagakay para hindi mawala at hindi magalaw nang sa gayon para maging tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho. Kinukuha naman pag ulalaripan. Kinakaputan ini. Matapos ang pagherbana, ang susunod naman na proseso ay ang tinatawag na paghahabuyo at pagkakarving. Gamit ang maliit na uway na kulay green na kung tawagin ay pagiti, ito ay ninanawi at gagawing carving palibot sa tinatawag na balaraw. Ay natin gugugkot kahit para native na native na. Hindi na utod mo ito.
Kung sa mga anak ni Tatay Julio ay walang miski isa na nagkaka-interest na matuto sa kanyang kaalaman, isa naman sa kanyang apo ay interesadong matutunan ang kanyang nalalaman. Ito ang paggagawa ng mga native handicraft na gawa sa uway at bagakay. Pag nakikita ko si Lolo sa paggagawa ng handicraft, parang na-excite ako na gusto kong matuto para matulungan si Lolo sa paggagawa ng handicraft at para matulungan na rin sa paghahanap ng pera. Araw-araw bago pumasok sa paaralan, sa gabi at pagkakauwi galing sa paaralan ng Tinani National High School o Tinani Integrated School, nasisilayan ni Lawrence kung gaano kabusisi o kahirap ang ginagawa ng kanyang lulo para kumita lamang ng pera. Kaya dahil dito, nag-interes siya na matuto dito, hindi lang para matutunan ang kanyang ginagawa at para na rin makatulong sa kanyang lolo para sa paghanap ng pera. Ang trabahong ito ay tinatawag na pagka-carving. Hindi lang basta disenyo, isang proseso para mas maitali ng maayos ang lara at ang tinatawag na balaraw. Makalipas ang 3 araw, ganap ng nigo ang uway at bagakay na nilara at pinagpaguran ni Tatay Julio. At ang obra na ito na pinagpaguran sa loob ng mahigit 3 araw ay nagkakahalaga lamang ng 350 pesos ang bawat isa. At minsan kapag may bumibili, hinihingi pa sa mas murang halaga.
Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang trabaho. Kailangan pa daw gawin ang tinatawag na baat, gagamitin din ang nawe o ninawing uway at ilalagay sa ilalim ng nigo. At ito ay merong dalawang proseso, merong saladang at merong inalat. Sa loob ng 3 araw, 2 nigo ang kanyang nagawa. At ang unang gagawing baat ay ang tinatawag na saladang. Isang simpleng paraan para mas mapadali at hindi maraming nawe ang may kabit dito. Pwede matunian yung usa, hindi rin apurado yung tanga. Pag alat ang Kung ito ang tinatawag na saladang, ang isang nigo naman, ang disenyo ay hango naman sa tinatawag na inalat. Kung ang saladang ay square, ang inalat naman ay hugis pabilog. Inilalagay ang ganitong klaseng disenyo para hindi basta-basta gaano madaling masira ang ganitong klaseng obra, at kung iingatan ito ng maayos, ito ay humihigit o tumatagal ng mahigit 1 dekada. Ngunit sa paglipas ng mahabang panahon, ang kanyang mga anak ay hindi sinundan ang kanyang yapak. Naghanap ito ng ibang trabaho na mas malaki ang kita. Nangangamba si Tatay Julio baka dito na matapos ang kanyang kaalaman na natutunan pa mula sa kanyang kanununuan. Wala siya kasing anak na interesadong matuto sa kanyang nalalaman. Ngunit may isang apo ito na interesadong matuto sa kanyang kaalaman sa paggagawa ng mga native handicraft. At sa kasalukuyan, ang kanyang apo ay kanya nang tinuturuan sa mga simpleng pamamaraan sa pag-uumpisa o simpleng bagay para matuto. Maraming modernong teknolohiya ang nagsulputan sa ating makabagong panahon. Ngunit mas binibigyan pa rin ni Lawrence ng importansya ang kaalaman na nagmula pa sa kanyang kanunuan. Mahalaga ito sa akin dahil mahirap siyang matutunan at mahirap maituro sa mga kabataang katulad ko. At higit sa lahat, nagmula pa ito sa aking mga ninuno. Primero usa, kandato, ikatulo usa, tulo, pag ikaduha, tulo liwat, pag ikatulo. Salayo mataas na, ulo, Kura na tagpahot pag-irnas siya, kon. Panangat. Hinanananggal siya, nuhugot ka na mo. Pagpaturog ko man yun, coating. Ketika menghari di bisa waktu ketika mereka jadi kepengari bisa lu bisa dia mau sikap. Bakit mo binibilang? Apakah bisa saya mau
Bakit mo binibilang? Para tama yung pagpasok. Para tama yung pagkapasok ng para hindi magkamali sa paggawa ng dayong. Mahirap ba? Hindi. Ito ay mahalaga dahil ito ay nagmula pa sa unang henerasyon patungo sa darating o bagong henerasyon. Ilang dekada man ang lumipas, hindi natin makakaila na ang karunungan ang nag-iisang kayamanan na hindi mananakaw ng kahit sino man. Karunungan na ating natututunan sa ating kanununuan at ating ipinapasa sa bagong henerasyon na nagsisilbing binhi ng ating lipunan. Isang karunungan na sumisimbolo na hindi basta-bastang namamatay ang isang bagay na ihinabilin sa atin ng ating kanununuan. Mula dito sa Barangay Tinane, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Discoveries, Histories, Explore, and Docu Network.